Hindi lahat ng sugat ay nakikita. May mga sugat na habang tumatagal, mas lalo lamang lumalalim. Lumaki si Bilog na laging nasa gitna. Gitna ng magkakapatid. Gitna ng mga pangarap ng kanyang pamilya. At gitna ng pagmamahal na tila hindi kailanman naging sapat para sa kanya. Habang ang iba ay ipinaglalaban ang kanilang mga pangarap, siya naman ay buong pusong nagsasakripisyo para sa pamilyang paulit-ulit siyang kinakalimutan. Ako si Skylar at sabay-sabay nating pakinggan ang kanyang kwento. Ma, ako na po magsasaing. Ako na rin po maghuhugas ng mga plato pagkatapos. Masiglang alok ni Bilog. Kagigising lamang niya. Maganda ang mood dahil maganda ang gising. Yun nga lang, hindi man lang lumingon ang kanyang ina. Hindi na. Hayaan mo na si Abigail ang gumawa niyan. Mas mabilis siyang kumilos. Ikaw, umupo ka na lang dyan at baka mabasag mo pa ang mga plato. Sabi pa ng kanyang mama. Parang may malamig na tubig na ibinuhos sa dibdib ni Bilog. Mama, maingat naman po ako. Pero sige po. Tahimik siyang naupo sa isang sulok. Hindi niya maintindihan kung bakit tila mali ang bawat gusto niyang gawin. Hindi naman siya tamad. Hindi rin siya pasaway. Gusto lamang niyang marinig na kahit minsan ay may pakinabang naman siya. Ilang sandali pa'y bumaba ang kanyang ate Abigail. Maayos ang pagkakapusod ng buhok nito at bit-bit ang ilang notebook. Good morning po, ma. Natapos ko na po yung assignment ko sa math. Mamaya po tutulungan ko rin si teacher sa pag-ayos ng bulletin board. Kaya baka maaga po ako ngayon. Saad ng kanyang ate. Lumingon ang kanilang ina at agad nang umiti. Ganun ba? Sige lang. Hindi maiwasang mapatingin ni Bilog sa kanyang ate. Maganda rin naman ito. Pero sa tingin niya ay mas maganda pa rin siya. Marami na ring matatanda sa baryo ang nagsasabing napakakinis ng kanyang kutis at maganda ang mga mata. Ngunit sa tuwing may pumupuri sa kanyang itsura, parang walang saysayon sa loob ng kanilang bahay. Mas gusto yata ng lahat ang matalino. Mas gusto yata ng mga magulang niya ang anak na palaging may award sa school. Si Bilog kasi, hirap palagi sa school. Sa lahat ng gawain, pag-aaral ang talagang kinatatamaran niya. Ilang minuto pa ang lumipas ay bumaba naman ang bunso nilang kapatid na si Angela. Mama! Sigaw nito habang tumatakbo. Gutom na ako! Agad itong kinarga ng kanilang ina. Ayan ang prinsesa ko, nagluto ako ng itlog. Gusto mo ng itlog? Sabihin mo nga, itlog. Humagikgik ang bunso. Itlog. Ano ba yan? Bakit ba iklog ka ng iklog? Wala namang key doon. Tumawa pa si Angela. Love you, mama. Love you rin. Tahimik lamang na pinagmasdan yon ni Bilog. Hindi niya maalala kung kailan huling sinabi sa kanya ng kanyang ina o ama ang salitang yon. Hindi rin niya maalala kung niyakap ba siya nito kagaya ng pagyakap sa bunso. Pakiramdam niya ay may kung anong mabigat na bato na unti-unting dumadagan sa kanyang murang puso. Kasi noon pa lang, alam na niyang hindi siya paborito. Habang naglalakad sila papunta sa school, masayang nagkakwentuhan sina Abigail at ang best friend nitong kasabay din nila sa pagpasok. Si Bilog ay nasa ilang hakbang ang layo sa mga ito. Nakanguso at paminsan-minsan sinusulyapan ang kanyang ate. Sa gitna nila, ang kanilang ina na naghahatid sa kanila. Bilog! Ang kapitbahay nilang si Aling Cora ang kumaway. Napalingon siya at napangiti. Magandang araw po, Aling Cora. Mahina itong tumawa at nag-abot ng tinitinda nitong puto. Magandang umaga rin. Ito, kainin mo. Nako, ang ganda-ganda talaga ng batang ito. Kapag lumaki ka, siguradong maraming manliligaw sa'yo. Napangiti si Bilog. Salamat po sa puto, Aling Cora. Ngunit bago pa man siya tuluyang matuwa, narinig niya ang kanyang ina. Maganda nga pero sana sipag at talino rin ang mana. Hindi sapat ang mukha lang. Parang nanigas ang kanyang mga paa. Hindi niya alam kung bakit ganon kasakit ang simpleng salitang yon. Hindi naman siya nagyayabang. Hindi naman niya ipinagmamalaki ang kanyang mukha. Hindi rin naman niya hiningi ang papuring ibinibigay ng mga tao. Tumawa si Aling Cora.
Nako, eto naman, hayaan mo ng mga bata. Natural lang ang batang tamad mag-aral. Matalino yung panganay mo. Huwag mo nang i-pressure ang pangalawa. Natawa rin ang kanyang ina. Hindi naman. Ang akin lang mag-aral naman at sayang naman. Kababaing tao tapos puro pasang-awa ang grades. Tahimik na lamang siyang naglakad. Hindi niya maipagtanggol ang kanyang sarili. Totoo naman kasi ang sinabi ng kanyang ina. Tamad talaga siyang mag-aral. Pero minsan nakakasakit lang kapag pinagbibigay diinan pa nito sa iba. Lumipas ang ilang taon, unti-unting nagbago ang taas ni Bilog. Humaba ang kanyang buhok at mas nakikita na ang mga mata niyang madalas pinupuri ng mga kapitbahay. Gayunpaman, may isang bagay na tila hindi nagbabago. Ang pakiramdam niyang palagi siyang nasa gitna. Ngunit hindi kailanman naging sentro ng pagmamahal ng kanilang tahanan. "Bilog, halika rito," tawag ng mama niya. Agad siyang lumapit. "Bakit po, mama?" Inabot nito ang isang lumang plastik na may lamang mga damit. "Naglinis ako sa maliit na bodega kanina. Ito ang mga lumang blouse at palda ng ate mo. Kasya pa naman siguro yan sa'yo. Sayang kung itatapon. Pinagliitan niyang mga yan. Maliit ka naman, di sa'yo na lang." Tinanggap yun ni Bilog. "Sige po, mama." Binuksan niya ang supot. Isa-isang hinaplos ni Bilog ang mga lumang damit. Hindi naman siya nagrereklamo. Sanay na siya palaging siya ang sumasalo ng mga pinaglumaan ng kanyang ate. Yun nga lang, parang nakakalimutan na siyang ibili ng mga bagong damit. Gusto niya rin sana. Habang tinitingnan niya ang mga damit, naririnig niyang masayang nagsasalita ang bunso sa kabilang silid. "Ma, ang ganda ng bago kong sapatos." Tumawa naman ang mama nila. "Bagay na bagay sa prinsesa ko. Isuot mo nga para makita natin." Masayang tumalon ang bunso. Napatingin si Bilog sa sarili niyang tsinelas. Manipis na ang swelas. May tahi na rin ang strap. Hindi niya alam kung kailan pa yun mapapalitan. Hindi rin naman siya nagtatanong. Baka kasi sabihin na naman sa kanya na maaari pa namang gamitin yon. Sa mga sumunod na araw naman ay nakita niyang may bagong bag ang kanyang ate Abigail. "Ma, salamat po sa bagong bag." "Walang anuman. Kailangan mo yan dahil honor student ka. Dapat maayos ang gamit mo." Napangiti si Abigail. Tahimik na nag-aalmusal si Bilog. Napatingin siya sa sarili niyang school bag. Kupas na ang kulay, napunit na ang zipper, kaya tinahina lamang ng sinulid. Dating bag yun ng kanyang ate. Tapos ngayon ay siya naman ang gagamit. "Anak, kapag nagkapera ako, isusunod ko naman ang bag mo. Malumanay na sambit ng kanyang ama. "Pasensya na." Napangiti siya kaagad. "Ayos lang po, Papa." Hindi naman siya nag-iinarate. Mahirap lang ang buhay nila. Batid niyang sapat lamang ang kinikita ng kanilang mga magulang. Akala yata ng parents ni Bilog porke hindi siya nagde-demand, okay lang palagi sa kanya kahit hindi luma. Pero minsan ay gusto niya rin mag-demand na sana kung bago rin ang ibang gamit ng mga kapatid niya, bago rin sana ang sa kanya. Habang naglalakad silang magkakapatid papunta sa school, hindi maiwasang mapansin ng isa nilang kaklase ang kanyang bag. "Bilog, ang tagal na yata niyang bag mo." Ngumiti lang siya. "Oo, kay ate ito dati." "Bakit? Hindi ka magpapabili ng bago?" Tanong pa nito. Okay pa naman kasi. Magagamit pa kaya hindi na ako nagpabili. Saka maraming gastos si mama at papa. Lalo na ngayong pasukan kasi magkikinder na nga si Angela. Kaya hindi na ako masyadong nag-demand ng magandang bag." Tumango na lang ang kanyang kaklase. "Sana all marunong mag-ingat. Ang bait mo naman." Napangiti siya ng bahagya. Totoo naman kasing yon ang dahilan niya. Kahit gusto niya rin ng bago. Hindi dahil magaling siyang mag-ingat, kundi dahil wala siyang pagpipilian. Alam niyang ubos ng budget ng mga magulang niya noong namili ito ng mga gamit. Unang binilhan ng papa nila sina Abigail at Angela. Kaya para hindi na mahirapan magdesisyon ang kanyang ama, sinabi na lang ni Bilog na ang lumang bag ng ate niya ang kanyang gagamitin. Lumipas pa ang ilang buwan, may inanunsyo ang advisor nila. "Sa susunod na buwan ay magkakaroon tayo ng educational trip. Narito ang fee at ang mga lugar na pupuntahan." Nagsigawan sa tuwa ang mga estudyante.
Tahimik lamang si Bilog. Malaking halaga ang kailangan para makasama sa educational trip na yon. Gusto niyang sumama, kaya lang baka hindi na naman kayanin ng pera ng kanyang mga magulang. Pero susubukan niya pa rin. Ma? Pa? Tawag niya habang naghahapunan sila. May educational trip po kami. 800 po ang bayad. Makakasama po kaya ako? Gusto ko po kasi talagang sumama. Nung isang taon po, hindi po ako nakasama. Napakamot sa pisngi ang mama niya. Anak, wala tayong extra na pera ngayon. Pasensya na anak, mahina kasi ang kita ngayon. Sapat lang talaga. Saad naman ng kanyang ama. Tumango agad si Bilog. Medyo nahiya na nasabi niya pa. Ganun po ba? Okay lang po. Nagbaka sakali lang naman na baka may pera kayo. Kung wala po talagang pera, okay lang po kahit hindi na ako sumama. Hindi na siya nagtanong pa. Hindi rin naman siya nangulit. Madali naman siyang kausap. Kapag sinabing wala, nakakaintindi naman si Bilog. Hindi na para pigain pa ang mga magulang niya sa mga bagay na wala. Pero makalipas ng ilang araw, nang si Abigail na ang umungot para sa educational trip, iba ang naging sagot ng mga magulang niya. Anak, kailangan ba talaga yon? Wala naman kasing pera. Sambit ng mama nila. Mama, kailangan po talaga. Dagdag points po yun. Makakatulong sa grades ko. Lahat po sa section namin sasama ron. Ako lang pong hindi. Napatingin din ang tatay nila. Abigail, pwede bang saka na lang yan? Mas maganda kasi kung makakasama ka. Dapat makakasama rin si Bilog at Angela. Si Angela medyo bata pa naman. Wala pa masyadong matatandaan sa mga pupuntahan. Si Bilog gusto rin sumama. Kaya lang hindi sapat ang pera kung sasama kayong tatlo. Napabuntong hininga ang kanilang ina. Pasamahin na lang natin kahit si Abigail na lang. Sayang, makakatulong sa grades niya. Gawa na lang natin ng paraan. Napakamot ang kanyang ama. Oo na. Sige na. Napangiti si Abigail. Salamat po. Huminga na lang si Bilog ng malalim. Naghuhuga siya ng mga pinggan kaya narinig niya ang mga yon. Kapag kay Abigail, gagawa ng paraan. Kapag naman sa kanya, kailangan niyang intindihin na wala na silang pera. Ngunit ilang minuto lang ang lumipas. Narinig niya ang usapan ng kanyang mga magulang. Kinagabihan ay nakaupo siya sa labas ng bahay. Tahimik siyang naglalaro ng maliliit na bato. Pinagmamasdan ng mga batang naglalaro malapit sa tapat nila. Lumapit ang matanda nilang kapitbahay na si Aling Cora. Bakit malungkot ka? Wala po. Huwag mo akong lokohin. Saad pa ng matanda. Ngumiti siya ng pilit. Hindi lang po ako makakasama sa educational trip namin sa school, kaya po malungkot talaga ako. Pero okay lang naman po. Alam ko pong walang pera sina mama at papa. Pinagmasdan siya ng matanda. Alam mo, Bilog, hindi lahat ng gusto natin ay ibinibigay ng buhay. Pero kung gusto natin, pwede namang gumawa ng paraan. Napatingin siya rito. Paano po? Ngumiti si Aling Cora. Nakita mo ba ang apo kong nagtitinda ng banana Q? Nakakaipon siya para sa mga gamit niya. Parang may maliit na bumbili ang umilaw sa isip ni Bilog. Pwede po pala yun? Abay, oo naman. Basta marangal ang paraan. Oo, pwede kang magbenta ng yema o pastillas sa classroom ninyo. Tuturuan kitang gumawa. Basta, sa'yo ang ingredients. Hindi na halos makatulog si Bilog ng gabing yon. Paulit-ulit na umikot sa isip niya ang sinabi ng matanda. Kung walang magbibigay, baka at least ay kaya niyang pagtrabahuhan. Kinabukasan ay maaga siyang nagising. Nag-ipon siya ng lakas ng loob bago lumapit sa kanyang ina. Ma, pwede po ba akong magtanong? May extra pera ka po ba? Para saan ba? Pangpuhunan po sana, Mama. Kung gagawa po ako ng mga ibebenta sa school, papayagan niyo po ba ako? Tanong niya pa rito. Napataas ang kilay ng kanyang mama. Anong ibebenta mo naman? Yema po o kaya pastillas? Tutulungan daw po ako ni Aling Cora gumawa. Gusto ko po kasing mag-ipon para makasama rin po ako sa educational trip. Bahagyang napatitig ang mama niya sa kanya. Ilang sandali pa ay sumagot na ito. Sige, ikaw ang bahala.
Mamaya bibigyan kita ng extra na pera. Mura lang naman ang ingredients doon. Napangiti agad si Bilog. Maraming salamat po, Mama. Tinuruan na nga siya ni Aling Cora na gumawa ng yema at pastillas. Akala niya ay mahirap. Madali lang naman pala. Pagsapit ng Lunes ay nanginginig pa ang kanyang mga kamay habang bitbit ang maliit na lalagyan ng yema at pastillas. Nahihiya siyang magbenta. High school na sila at pakiramdam niya walang bibili ng matatamis niyang benta. Pero wala namang mawawala kung susubukan niya. Lumapit siya sa kanyang kaklase. Gusto mo bang bumili? Yema at pastillas? Magiliw itong umiti. Magkano? 5 piso lang? Tumango ito at naglabas ng wallet. Sige nga, 2. Makalipas ang ilang minuto ay may bumili ulit. Hindi pa niya pa man inaalok, sunod-sunod na ang bumili. Hanggang sa halos maubos ang laman ng kanyang lalagyan bago mag-uwian. Pag-uwi niya ay paulit-ulit niyang binilang ang kinita. Binukod niya ang kanyang puhunan para naman may pambili ulit siya ng panggawa sa yema at pastillas. Nanlaki ang kanyang mga mata matapos magkwenta. Kumikita ako, hindi yon malaking halaga para sa iba. Pero para kay Bilog, napakalaki na nun kasi hindi niya naman hiningi o binigay sa kanya. Pinaghirapan niya kaya hindi niya mapigilan ng tuwa. Tuloy-tuloy lang niyang ginawa hanggang sa nakaipon nga siya. Ma'am, pwede pa po kayong humabol para magbayad para sa educational trip? Gusto ko po sanang sumama, sambit ni Bilog. Ngumiti ang kanyang teacher at kinuha ang listahan nito. Oo naman. Mula noon, araw-araw na siyang nagbebenta. Nadadagdagan din ang mga inilalako niya. Mahilig kasi siyang gumawa ng bracelet at mga keychain noong bakasyon. Kaya nang makapasok ulit, binenta niya pa rin sa mga kaklase niya. Unti-unti siyang nakilala sa school. Madalas kasi siyang nagtitinda ng kung ano-ano. Kapag may gustong kainin ang kanyang mga kaklase sa gitna ng klase, sa kanya lumalapit ang mga ito. Wala namang tumututol na teacher dahil alam naman ng mga ito na nagbebenta siya dahil kailangan niya ng pera. Sa bawat perang pumapasok sa maliit niyang alkansya, pakiramdam niya ay may nabubuo ring bagong bahagi ng kanyang pagkatao. Hindi na siya basta naghihintay at umaasa sa kanyang mga magulang. Kumikilos na si Bilog at mas okay yon sa kanyang pakiramdam. Isang hapon ay dumaan sila sa tindahan ng school supplies. Huminto siya sa harap ng isang simpleng bag. Hindi naman mamahalin pero bago. Tahimik niyang hinawakan yon. Lumapit ang tendera. Neng, gusto mo bang bilhin? Ngumiti siya at tinitigan pa ang bag kung may damage. Opo, gusto ko pong bilhin. Inabot niya ang maingat na nakatiklop na mga pera na matagal niyang pinag-ipunan. Habang inaabot sa kanya ang bag, hindi niya napigilang mapangiti ng malawak. Mas masarap pala sa pakiramdam na sarili niyang pinaghirapan ang pinangbibili ng mga gamit niya, kaysa inihingi niya sa kanyang mga magulang. Simula nung araw na yon, unti-unting nabubuo sa puso ni Bilog ang paniniwala na kung wala mang laging sasalo sa kanya, matututunan niyang tumayo sa sarili niyang mga paa. Hindi siya naging batang palahingi at hindi rin siya naging demanding. Sa murang edad, natutunan niyang ang ilang gusto niya ay hindi hinihintay kundi pinaghihirapan. Lumipas pa ang ilang taon. Mas lalo na siyang mukhang dalagita. Madalas na nga siyang mapagkamalang mas matanda kaysa sa tunay niyang edad. Marami talagang nagagandahan sa kanya. Ngunit sa tuwing umuuwi si Bilog sa kanilang bahay, pakiramdam niya'y nawawala ang lahat ng papuring yon. Sa loob ng tahanan nila, siya pa rin si Bilog, ang anak na hindi naman gaanong problema, pero hindi rin paborito. Isang Sabado ng umaga, abala si Bilog sa pagpapak ng mga ibebenta niya para sa susunod na linggo. Habang ginagawa yon, narinig niya ang boses ng kanyang ina. Abigail? Mama, narito ang dagdag na pera mo. Baka kailanganin mo sa school. Saad ng kanyang mama. Napatingin si Abigail. Salamat po, Mama. Kailangan ko po talaga ng extra budget. Medyo nahihirapan po kasi talaga ako. Lalo na ngayong nasa senior high na.
Maya-maya pa ay narinig naman niya ang bunsong si Angela. Ma, gusto ko po ng bagong rubber shoes. Sira na po yung sa akin. Sige, kapag dumaan tayo sa bayan mamaya. Saglit na huminto ang kamay ni Bilog. Hindi siya lumingon o nagsalita. Sanay na siyang hindi maisama sa mga ganoong usapan. Muli niyang ipinagpatuloy ang pagbabalot ng mga mani at beans. Sa isip niya, may sarili naman siyang ipon. Kaya niya namang bumili kapag kailangan. Hindi na siya nasasaktan katulad noon. O baka natutunan na lamang niyang itago ang sakit. Dahil palagi naman siyang isinasantabi. Pagsapit ng Lunes, masiglang pumasok si Bilog sa school. Medyo natutuwa siya kasi bagong uniform at sapatos ang suot niya. Proud siya kasi pinag-ipunan niya ang mga yun. Habang naglalakad sa hallway, may isang estudyanteng napapalingon sa kanya. Bilog! Tawag ng matalik niyang kaibigan na si Jenny. Napabusangot siya. Pwede bang kapag nasa school, Agatha naman ang itawag mo sa akin? Ang pangit ng nickname ko talaga. Okay lang yan. Maganda ka naman. Napatawa si Bilog. Binola mo pa talaga ako. Totoo naman eh. Ang daming ang nagkakaroon ng crush sa'yo. Bahagyang namula ang kanyang pisngi. Ano ka ba? Wala lang yun. Tingnan mo sa likod. Napalingon naman si Bilog. May 3 binatilyong tila nag-uusap habang pasulyap-sulyap sa kanya. Mabilis naman siyang umiwas ng tingin at kumapit kay Jenny. Nahuli yata akong nakatingin. Alam mo, halika na nga. Pinapahamak mo lang naman ako eh. Pero nang sandaling yon, hindi niya maipaliwanag kung bakit natutuwa siya sa atensyong ibinibigay sa kanya ng ibang tao. Lumipas ang ilang araw. Habang nagbebenta siya sa may court ay may isang lalaking lumapit sa kanya. Matangkad ito, maputi at mukhang palangiti. Ikaw si Agatha, hindi ba? Yung tinatawag nilang Bilog? Bahagya siyang nagulat. Oo. Napatingin ito sa eco bag na hawak. Narinig kong masarap daw ang tinda mo. Napangiti si Bilog. Sakto lang naman. Bibili ka ba? Tumango naman ito. Sige, pabili ako. Ano bang mga paninda mo dyan? Masaya niyang ipinakita sa lalaki ang mga paninda niya. Napangiti siya nang bumili ito ng marami. By the way, ako nga pala si Nico. Pakilala nito matapos iabot ang bayad. Saglit siyang natigilan. Hi Nico. Mula noon ay madalas na silang magkita ni Nico. Madalas silang magkasama. Hindi na lang siya nagpapakita. Lalo pa at bawal sa kanila ang mag-boyfriend kaagad. Pero para kay Bilog, imposibleng hindi yun malaman ng mga taong nakapaligid sa kanya. Isang hapon ay naupo si Nico sa tabi niya habang kumakain siya ng tinapay. Pwede ba kitang samahan? Napatingin siya rito. Oo naman. Habang magkatabi sila, hindi niya mapigilang mapangiti. Maya-maya'y nagsalita ang binata. Hindi ka ba minsan nahihiya sa ginagawa mong pagbebenta? Mahina siyang tumawa. Bakit naman ako mahihiya? Marangal naman ang ginagawa ko. Isa pa, mahirap lang naman kami, Nico. Nasanay akong kapag may gusto ako, sariling diskarte ko na kung paano makukuha. Middle child kasi ako. Sa aming magkakapatid, hindi talaga ako gaanong pansinin. Least priority din na mama at papa. Huminga ng malalim si Nico. Ako rin, middle child, least priority din ng mga magulang ko. Napatitig siya rito. Kaya siguro sila magkasundo. Naiintindihan nila ang isa't isa. Pareho silang hindi gaanong napapahalagahan. Pareho silang minsan ay nami-misunderstood ng mga taong nakapaligid sa kanila. Unti-unti silang naging magkaibigan ni Nico. Medyo masipag naman itong mag-aral, kaya nadadamay siya kahit paano. Iyon nga lang, nauuwi sa daldalan, kasi talagang tamad naman mag-aral si Bilog. May bago ka bang tinda ngayon? Tanong ni Nico. Oo, cookies. Nagtry ako. Medyo nahihilig ako ngayon sa mga dessert at tinapay. Sumusubok ako. Nag-iipon nga ako para sa oven. Kay Aling Cora lang kasi ako nakikibake. Nakakahiya naman. Napangiti si Nico. Hindi ka mahilig mag-aral pero kapag may gusto ka, alam mo na agad, no? Tapos hindi ka titigil hanggat hindi mo nakukuha. Mahina siyang tumawa. Naging bahagi na yon ng ugali niya. Nakasanayan na ni Bilog, kaya yun na ang palagi niyang ginagawa. Nagawa niya na kasi sa ibang bagay.
Kaya alam niyang basta mahanapan niya ng paraan, makukuha niya rin. 4 ang bibilhin ko. Naglabas na ng wallet si Nico. 4 agad? Oo naman. Baka maubusan ako. Napangusong sabi nito. Natawa naman siya. Ang lakas mo namang kumain. Ipapatikim ko sa mga kaklase ko para dumami pa ang customers mo. Napatingin siya rito. Napangiti na lamang si Bilog. Masarap talaga sa pakiramdam na may naniniwala sa kanya. Isang hapon, habang pauwi sila, biglang nagsalita si Nico. Bilog, sasapakin mo ba ako kapag sinabi kong ano? Ano? Kunot noon niyang tanong habang kumakain ng mainit na fishball. Muntik niya pang madura. Hindi napigilan ni Nico ang tawa. Bilog, para ka namang ewan. Seryoso ako rito. May sasabihin ako. Ano ba kasi yun? Napahimas ito sa batok. Naisip ko lang, magkaibigan tayo pero para sa akin, medyo higit pa ron. Anong mararamdaman mo kapag nalaman mong gusto kita? Umawang ang bibig ni Bilog bago muling nagpatuloy sa pagnguya. Ramdam niya naman yon. Hindi niya lang dinidiretso si Nico. Ako? Sigurado ka? Bakit ako? Ano bang nagustuhan mo sa akin? Napangiti si Nico. Marami. Mabait ka. Maganda. Masipag. Kapag umingiti ka, nakakagaan sa pakiramdam. Maraming bagay na pwedeng magustuhan sa'yo. Mahirap isa-isahin, Bilog. Hindi niya alam kung bakit biglang kumirot ang dibdib niya. Pero hindi naman dahil sa sakit. Masaya pa nga siya. Nakakatuwa na may taong nagsasabi at nagpaparamdam na siya ay espesyal. Alam niyang bawal. Ilang beses nang sinabi ng kanyang mga magulang na hindi pa sila pwedeng mag-boyfriend. Ngunit sa tuwing kausap niya si Nico, nakakalimutan niya ang lahat. Hindi dahil suwail siya, kundi dahil sa piling nito, hindi niya kailangang magsikap para mapansin. Hindi niya kailangang manalo, hindi niya kailangang patunayan ang sarili. Sapat na ang simpleng pagiging si Bilog para kay Nico. At yon ang matagal na niyang hinahanap. Kaya kalaunan, sinagot niya si Nico. Silang dalawa lamang ang nakaupo sa ilalim ng malaking puno sa likod ng school noon. Sigurado ka ba? Tanong ni Nico pero hindi mapigilan ang ngiti. Mahina siyang tumango. Oo nga, bakit ayaw mo? Babawiin ko na lang. Mahinang tumawa si Nico at agad na umiling. Siyempre gusto ko. Ang tagal na kitang crush, Bilog. Masaya ako na sinagot mo na ako. Pero secret lang ha. Alam mo naman siguro, pinagbabawalan kaming mag-boyfriend. Lalo na ako. Mga praningang mga yon. Akala kapag may boyfriend ako, mabubuntis agad. Namula ang mga tainga ni Nico. Hindi naman ako ganun. Wala akong balak na buntisin ka. Mga bata pa tayo. Tumango na lang siya. Mabuti yung nagkakaintindihan sila. Alam naman ni Bilog ang consequences kapag naging mapusok. Kaya yon ang iiwasan nila. Sa company ng isang taong nagpapahalaga sa kanya, doon siya masaya. Kaya yon ang pananatilihin nila. Masaya ang mga sumunod na buwan. Sabay silang naglalakad papunta sa gate. Hinahatid siya nito hanggang sa sakayan. Sabay kumakain sa tabi-tabi na parang date na rin. Bakit parang late ka na palagi umuuwi? Tanong ng kanyang ama. May boyfriend ka na ba? Hindi siya makatingin at nagpatuloy sa pag-inom ng tubig. Wala po. Sino namang ibo-boyfriend ko? Napailing ang kanyang ina. Nako, sinasabi ko sa'yo, Bilog. Alam ko ang mga galawan mong yan. Papunta ka pa lang, pabalik na kami ng papa mo. Palagi kang puyat, may kausap sa chat sa cellphone mo. May nakakita sa'yo na hinatid ka raw ng lalaki dyan sa may kanto. Hindi sumagot si Bilog. Parang kahit sakalin siya roon, hindi siya aamin na may boyfriend siya. Kapag inamin niya, baka humaba pa ang usapan. Mag-aral ka nga, gumaya ka sa mga kapatid mo. Bata-bata pa lumalandi na. Sinasabi ko sa'yo, kapag nabuntis ka talaga, saad pa ng kanyang ina. Bahagya siyang natawa. Hindi ho ako mabubuntis, may boundary ho ako sa sarili ko. Huwag na huwag kang tumatawa-tawa dyan. Ikaw kung may boyfriend ka, hiwalayan mo na yon. Utos ng kanyang ama. Pero dahil matigas ang ulo niya, hindi siya nakinig. Wala naman siyang ginagawang masama. Mabait at hindi naman pilyo si Nico. Masaya siya sa pakiramdam ng may boyfriend. Ayaw niyang ipagkait yon sa sarili niya.
Binabaliwala na nga lang siya sa bahay. Wala na rin namang nagawa ang mama at papa ni Bilog. Kahit mag-boyfriend pa siya ng mag-boyfriend, hanggang sermon na lang ang mga ito. Sumuko na siguro kasi matigas talaga ang ulo niya. Ngunit habang lumilipas ang panahon, may mga gabing hindi siya mapakali. Masaya naman siya. Mabait si Nico, inaalala siya nito. Pinapatawa siya at pinakikinggan. Pero katulad ng mga batang pag-ibig, natatapos din yon at nagiging bahagi na lang ng alaala. Ano? Makikipaghiwalay ka na? Nagselos ka lang kay Nicole. Ang petty mo naman. Naiinis na sambit ni Nico. Napairap siya at kinuha na ang bag. Ako pang petty. Baka ikaw. Aalis na ako. Ayoko na sa'yo. Break na tayo. Di break. Inis din na sabi ni Nico at tinalikuran din siya. Lumipas ang ilang taon, nasa senior high na si Bilog. Mas naging abala ang kanyang mga araw. Sa umaga ay pumapasok siya sa school. Nagtitinda pa rin siya sa loob ng classroom. Pagdating ng gabi ay hindi pa rin doon nagtatapos ang kanyang trabaho. 7:00 pa lamang ng gabi, nasa bahay na siya ng kanilang kapitbahay na si Aling Mercy. May maliit itong online shop na nagbebenta ng mga damit, bag, cosmetics at iba't ibang gamit sa bahay. Mahiyain lang si Aling Mercy. Hindi nito kayang humarap sa kamera. Kaya ikaw na lang ulit, Bilog, nakangiting sabi ni Aling Mercy habang inaayos ang ring light. Kapag ikaw ang nagla-live, halos nauubos ang paninda ko. Hindi ko alam kung paano mo nagagawa yon. Kapag malaki ang benta natin, bibigyan kita ng bonus. Napangiti si Bilog habang inaayos ang buhok. Salamat po. Hindi ko rin po alam bakit patok ako sa viewers ninyo, Aling Mercy. Siguro kasi madaldalang talaga ako at ang bilis magsalita. Maganda pa po, no, Aling Mercy? Natawa naman ito. Totoo naman, ang ganda-ganda mong bata. Kapag ako ang nag-live, 5 tao lang ang nanonood. Kapag ikaw, umaabot ng mahigit 100. Natawa si Bilog habang naglalagay ng kaunting makeup sa mukha. Grabe naman po. Minsan practice din po kayo para masanay. Karamihan naman po kasi talaga sa online na lang bumibili kasi tamad ng lumabas. Nag-check muna si Bilog ng internet connection. Inayos ang anggulo ng camera. Saka ngumiti ng lumitaw ang countdown ng live selling. Ready na po tayo, Aling Mercy? Tanong niya. Ready na, ikaw nang bahala. Sagot nito habang nakaupo sa gilid. Hawak ang mga item na isusunod at ang masking tape na ididikit at susulatan sa mga item na imamain. Huminga ng malalim si Bilog bago pinindot ang start live. Ilang segundo pa lamang, nagsimula ng pumasok ang mga viewers. Hello, good evening po sa ating lahat. Masiglang bati niya habang kumakaway sa camera. Kumusta po kayo? Kumain na bang lahat? Ako, hindi pa. Baka mamaya pagkatapos ng live, ubos na ang ulam sa amin. Napatawa siya. Pero okay lang, unahin muna nating ubusin ang paninda ni Aling Mercy. Sunod-sunod na ang pagpasok ng mga comments. Hi Ate Bilog, present, watching from Batangas. Ang ganda mo po. First time manood. Napangiti siya. Oy, salamat po. Wag na muna tayong kiligin sa akin. Doon tayo kiligin sa presyo natin ngayong gabi dahil baka mapamura kayo sa sobrang baba, mga ate ko. Napatawa si Aling Mercy sa likuran. Sa mga bagong pasok, welcome po. At reminder lang po bago tayo magsimula, kapag nag-mine kayo, paki-comment ang mine kasamang kudat kulay. Huwag pong mine lang dahil marami tayong item mamaya. At kapag natawag ko ng pangalan ninyo bilang successful miner, screenshot nyo ang comment ninyo at i-message agad ang page ni Aling Mercy para maayos namin ang orders. Okay ba mga ate ko? Sige, simulan na natin. Inangat niya ang isang floral blouse. Ayan, tingnan nyo naman mga ate ko. Lakas maka-fresh. Premium cotton to. Stretchy, hindi mainit sa katawan, hindi rin manipis. Kasya hanggang XL. Ang original price nito, 250 pesos kapag binili mo sa labas. Pero dahil mahal namin kayo, 120 pesos na lang. Kaya may na mga ate ko. Inilapit niya ang blouse sa camera. Ang code natin dito ay #bloom_na. Kaya ang itatype ninyo ay mine, bloom na, tapos ang kulay. Limbawa, mine, #bloom_na_pink. Paunahan na lang mga sisi ko. Agad na bumuhos ang comments. Mabilis namang naglista si Aling Mercy. Ayan, si Ma'am Lisa, confirmed. Si Ma'am Karen, confirmed. Si Ma'am Joy, confirmed. Congratulations!
Paki-screenshot po ang comments ninyo at i-message agad ang page ni Aling Mercy pagkatapos ng live para maayos natin ang orders. Mas lalong dumami ang nagmamine. Napahagikgik si Aling Mercy habang halos hindi na makahabol sa pagsusulat. Next item tayo, bulalas ni Bilog. Kinuha ni Bilog ang tote bag. Aba, itong paborito ko. Itong bag na kahit tote bag lang, lakas makasosyal. Mga ate ko, aesthetic, matibay. Kasyang tumbler, notebook, payong, makeup pouch, pati baon ng anak kong gusto ninyo. Hindi basta-basta napupunit. Kahit isuot mo ang mga gamit ng kabit mo, go na yan. Hindi madaling masira. Hinampas niya pa sa sahig ang tote bag. Tingnan nyo, matibay talaga mga ate ko. Tawang-tawa si Aling Mercy sa mga pinagagagawa niya sa live selling. Wala namang hiya si Bilog. Ganun talaga para makabenta sila. Available sa beige, black at mocha. Ngumiti siya ng pilya. Ang code natin ay #BitBitGoals. Original price 300 pesos pero ngayong gabi 180 pesos na lang. Mind nyo na mga sisi ko. Sunod-sunod ang comments. Confirm si Ma'am Rose, si Ma'am Jen, screenshot po ah. Tapos message agad sa page, huwag kayong mahihiyang mag-message, hindi po kami nangangagat. Napansin niyang patuloy ng nadaragdagan ng viewers. Nako, 200 na tayo. Welcome po sa mga bagong pasok. Huwag kalimutang i-share ang live. Kapag umabot tayo ng 300 viewers, mamimili tayo ng isang buyer na bibigyan natin ng surprise freebie. Biglang bumilis ang notifications ng mga nag-share. Ayan, salamat po. Share lang ng share. Baka mamaya pati kapitbahay niyo may utang sa inyo nandito at nakikimine. Sunod niyang inilabas ang lipstick. Girls, lapit kayo rito. Mga kuya, huwag kayong aalis. Baka may jowa, asawa, kabit, nanay o kapatid kayong gustong regaluhan. Tinapat niyang lipstick sa camera. Long-lasting mga sisi ko. Hindi agad nabubura kahit kumain kayo. Kahit makipaglaplapan ka pa, hindi mabubura yan. Ang code natin dito, #kiss lang. Opo, kiss lang. 90 pesos lang oh. Oo, tamang narinig nyo. Kulang pa ng piso para maging 100. Napatingin siya kay Aling Mercy na abala pa rin. Ayan, pakilagay rin po kung ilan ang kukunin nyo para hindi tayo magkagulatan sa invoice mga ate ko. At huwag kalimutang mag-screenshot kapag natawag ang pangalan nyo. Halos hindi na magkanda ugaga si Aling Mercy sa pagsusulat ng mga orders, habang si Bilog naman ay walang kapagurang nakikipagkwentuhan sa mga viewers. Pagkatapos ng live selling, doon na siya pinakain ni Aling Mercy. Bago umuwi, inabot ni Aling Mercy ang bayad. Nanlaki ang mga mata ni Bilog. Ang laki po nito? Deserve mo. Ang sipag mong bata. Sa susunod, ibibigay ko ang bonus mo. Tinapik siya nito sa balikat. Ikaw ang dahilan kung bakit lumaki ang benta ko ngayong buwan. Salamat sa'yo. Napangiti na lamang si Bilog. Habang naglalakad pa uwi, hindi matanggal ang ngiti sa kanyang mga labi. Unti-unti nang lumalaki ang kanyang ipon. Hindi niya alam kung saan niya yun gagamitin balang araw. Pero gusto niyang maging handa. Dahil alam niyang sa buhay nila, walang kasiguraduhan. Ilang buwan ang lumipas, patuloy na lumalaki ang kanyang kinikita. Hindi niya yun ipinagyayabang. Sa katunayan, halos walang nakakaalam kung gaano nakalaki ang kanyang naitatabing pera. Kapag may gusto siya, nabibili niya at hindi na problema. Hindi na nga siya humihingi ng baon sa kanyang mga magulang. Siya na lang din talaga ang gumagastos para sa kanyang sarili. Isang hapon, pag-uwi ni Bilog mula sa school, kakaiba ang katahimikan ng kanilang bahay. Pagbukas pa lang niya ng pinto, narinig niya na ang mahinang hikbi. Napahinto siya nang marinig ang boses ni Abigail. Dahan-dahan siyang lumapit sa sala. Nandoon ang kanyang ate. Namumula ang mga mata. Ma, papakiusap po, sambit ni Abigail. 20,000 lang po. Naalis po kasi ako sa scholarship ko. Hindi po ako makakatuloy sa second sem ng second year kapag hindi po ako nakabayad sa balance ko. Napabuntong hininga ang kanilang ama. Saan naman kami kukuha ng ganyan kalaking pera? Nang sinabi mong magka-college ka, sinabi mong libre dyan sa maliit na private na yan, hindi ba? Pinayagan ka namin kasi sinabi mo na may scholarship ka. Nag-exam ka sa public university na malapit. Hindi ka naman nakasama sa listahan ng mga nakapasok. Napatingin si Bilog sa kanyang ate. Matalino naman talaga si Abigail. Pero hindi kasing talino ng ibang kilala niya. Talagang masipag lang itong mag-aral. Sa public university, hindi naman sa hindi ito nakapasa. Sadyang paunahan lang talaga ng slot doon.
Bukod doon, palakasan na lang din talaga ng backer. Wala naman silang ganon. Kaya napilitan itong mag-enroll sa private college na malapit lang sa kanila. May scholarship naman na galing sa gobyerno. Yun nga lang, nang magpalit ng administration, tinanggalan ng budget. Kaya ang ending, maraming estudyante ang naapektuhan. Isa na roon ang kanyang ate na tanging doon lang umaasa. Mama, Papa, mura na nga po yun. Sa iba mas mahal. Kung hindi po ako makakabayad ng tuition. Napahagulgol si Abigail. Ihinto po ako, Mama. Sayang, second year na po ako. 2 taon na lang makakagraduate na po ako. Ayoko pong tumigil. Bahagyang napayoko ang mama niya at halatang namumroblema. Wala na kaming mahihiraman. Anak, alam mo namang marami pa tayong utang. Hindi ka ba ulit makakakuha ng scholarship sa iba? Susubukan ko po pero matagal pa po yun. Ongoing din po ang school year. Kailangan po talagang bayaran yon. Kasi yung pinasok ko po ng first year, wala na po palang allocated budget para ron. Paliwanag ni Abigail habang pinupunasan ang mga luha. Pumasok na lang si Bilog. Dumiretso siya sa kusina at uminom ng tubig. May ipon siya. Mga nasa 10,000 na rin. Ilang buwan niya yung pinagtrabahuhan. Wala siyang gaanong ginagastusan, kaya nakakaipon siya. Pero dapat niya ba yung ipahiram sa kapatid niya? Baka kasi hindi maibalik. Paano kapag siya naman ang nagkaroon ng biglaang pangangailangan? Napahawak ang kanilang ama sa noo. Araw-araw na akong bumabiyahe ng tricycle. Pinagkakasya ko na lang yun. Kahihiram lang namin nung nakaraan sa tita mo. Nakakahiya, nahihiram pa kami ulit. Ate, hindi na niya napigilang sabat. Lahat ay napalingon sa kanya. Bakit hindi ka muna magtrabaho? Mag-ipon ka muna para mabayaran mo ang balance mo. Saka ka ulit mag-aral. O kaya pwede ka rin magtrabaho habang nag-aaral. Marami akong kilalang ganon, ate. Gusto niyang sabihin na siya nga, ganon ang ginagawa. Nagtatrabaho siya kay Aling Mercy. Naglalako ng kung ano-ano, pero kahit paano, hindi niya napapabayaan ng pag-aaral. Pero hindi niya yun sinabi, para kasing nagbubuhat lang siya ng bangko. Ayaw niya rin magkumpara, lalo na at mabigat ang dinadala ng kanyang ate. Suminghap si Abigail. Ano? Ayoko. Mas lalo ako magtatagal sa halip na mas makatulong sa inyo. Saka hindi ko kayang maging working student. Bibigay ang katawan ko ron. Mahina ang resistensya ko. Alam niyo naman yun. Isa pa kulang na ngang oras ko sa pag-aaral. Magtatrabaho pa ako. Alam niyo naman na in-demand ang course ko. Accountancy yun. Pre-law. Medyo nainis siya sa sagot ng kanyang kapatid. Pero hindi niya nalang pinahalata. Pwede ka namang maghanap ng paraan. Sina mama at papa marami nang iniisip ang mga yan. Ang akin, kung hindi kaya, wag nang pilitin. Kung kayang gawa ng paraan, gawin na lang. Pwede kang mag-part-time. Wala namang mali ron. May iba nga na nakakatapos pa kahit working student at patigil-tigil sila. Matalino ka naman. Pwede kang mag-tutor. Gamitin mo na lang ang skills na meron ka. Diskartehan mo na lang ate yung pag-aaral mo. Napailing si Abigail. Bilog, hindi mo ako naiintindihan. Huwag mo akong ikumpara sa iba. Sila naman yon, hindi naman ako. Magkakaiba kami. Saka tutor? Tutor, saan naman ako hahanap? Hindi ganun kadali. College na ako, mas mahirap ang mga aaralin doon. Kung isasabay pa sa pagtatrabaho, baka hindi na ako makapag-focus sa pag-aaral. Ano ngayon? Sabi ko nga ate, kung nahihirapan kang pagsabayin, huminto ka muna, magtrabaho, mag-ipon, kapag okay na mag-aral ka ulit. Napailing ang ate niya. Sa ekspresyon nito, para bang wala siyang utak na nagsasalita. Agad siyang nainsulto. Ako nga, high school pa lang, nakakaya ko ng pagsabayin ng pagtatrabaho ko at pag-aaral. Giit na lang ni Bilog. Agad na napalingon ang kanyang ate. Ano bang gusto mong sabihin? Gusto kong sabihin na kung gusto, may paraan. Puro ka dahilan eh. Kapag hindi umayon sa'yo, ang gigipitin mo sina mama at papa na para bang tinatain nilang pera. Kita mo nang hikahus tayo. Tumayo si Abigail at inis na rin sa kanya. Hindi mo naiintindihan. Accountancy ang course ko. Napakahirap ng subjects ko. Halos wala na akong tulog. Sumagot na rin si Bilog. Oh, tapos anong gagawin ko? Choice mo yan. Alam mong mahirap tayo nagpumilit kang magkolehiyo. Demanding pa na course ang pinili mo.
Pagkatapos magrereklamo ka sa amin. Hindi lang naman ikaw ang pagod dito. Napapikit si Bilog. Hindi niya alam kung bakit tila lumalabas ang lahat ng matagal na niyang kinikimkim. Ako rin naman Pumapasok ako, nagtitinda ako, nagla-live selling ako gabi-gabi, nag-aaral din ako. Hindi ako humihingi ng pera kina mama at papa. Nanlaki ang mga mata ni Abigail. Ang yabang mo! Hoy! Kayong dalawa! Tumigil kayo! Saway ng kanilang ama. Pero walang magpaawat sa kanila ng kanyang ate. Talagang nagkakalabasan na ng sama ng loob. Naiinis na talaga siya kay Abigail na puro dahilan. Buong buhay nito, lahat ng iungot nito, pinagbibigyan ng kanyang mga magulang. Palagi itong inuuna, pero ngayong matanda na, hindi pa makagawa ng paraan para sa sarili. Bakit? Totoo naman Ang tanda mo na ate. Gumawa ka ng paraan sa sarili mo kung gusto mong magtapos. Hindi yung iiyak-iyak ka sa harap ni na mama at papa. Palalabasin ng pera na wala naman tayo. Giit pa ni Bilog dito. Nangilid ang mga luha ni Abigail. Ang yabang mo! Akala mo kung sino ka? Ate mo pa rin ako. Ate lang kita, pero hindi ka mukhang ate sa ginagawa mo ngayon. Napailing si Abigail at muling napaluha. Ibang sitwasyon ko. Sakitin ako. Madalas akong mahilo. Kaya hindi ko kaya ang ginagawa mo. Saka mo na lang sabihin sa akin yan kapag nakapagkolehiyo ka at nagtatrabaho ka. Napailing si Bilog. Hindi mo pa nga natatry Nagtrabaho ka na ba? Hindi pa naman, di ba? Hindi ko sinasabing gayahin mo ko. Hindi ako nagyayabang. Ang akin lang, kung may problema ka dyan sa pag-aaral mo, mag-adjust ka. Kayanin mo. Mas matanda ka sa akin pero parang hindi ka pamulat kung gaano kahirap ang buhay natin. Palibhasa, lahat ng inuungot mo kina mama at papa, inuuna kanila. Hindi mo naiintindihan ang pressure na nararamdaman ko. Sigaw sa kanya ni Abigail. Napakamot siya sa ulo. Sobrang iritable na siya kay Abigail. Nagsisigawan na sila at sinasaway ng mga magulang nila. Naawa siya rito, pero kapag nakikita niya itong umiiyak sa ganoong problema, parang mas naiirita lang si Bilog. Tama na yan! Malakas na sigaw ng kanilang ama. Pero patuloy pa rin si Bilog. At ikaw ba naiintindihan mo sina mama at papa? Hindi nagtatrabaho si mama. Si papa tricycle driver lang. Ngayon, gusto niyo pang umutang ulit? Bilog, sabi na ngang tama na. Saway ng kanilang ina. Wala kang karapatang pagsalitaan ng ganyan ng ate mo. Ate mo pa rin yan. Natigilan siya at tiningnan ng mga ito. Mas lalong lumakas ang iyak ni Abigail. Ang mga magulang niya naman, tiningnan siya na parang siya pa ang masama. Pinagtatanggol na nga ni Bilog, siya pa ang masama sa paningin ng mga ito. Mapakla siyang tumawa. Minsan, iniisip niya na baka ampon lang siya. Pero imposible kasi na isa siyang ampon. Kamukha niya ang mga kapatid. Talagang hindi lang siya paborito at sobrang unfair yun para kay Bilog. Mabigat ang pakiramdam niya nang pumasok sa silid. Tahimik siyang naupo sa gilid ng kama. Hindi niya gusto ang nangyari. Hindi niya gustong saktan ang kanyang ate. Pero hindi rin niya kayang panoorin na muli na namang mangungutang ang kanyang ama o ang kanilang ina kung kani-kanino. Sila na ngang iniisip ko. Ako pang mali. Ilang araw din siyang nagkaroon ng sama ng loob sa mga ito. Gayunpaman, hindi niya rin matiis. Kaya kahit na matagal niyang pinag-ipunan sa pagtitinda at pagla-live selling, inilabas niya pa rin ang pera na mayroon siya. Hindi na rin siya umasa na maibabalik pa yon. Bigay na lang para sa atin niyang mahal niya pa rin sa kabila ng mga baluktot nitong pag-uugali. Lumapit siya sa kanyang ama at iniabot ang pera na nakabalot lang sa plastic. Papa, gamitin niyo po. Dagdag sa bayad ng tuition ni Ate Abigail. Napakunot ang noo ng kanyang ama. Saan mo nakuha ito? Ipon ko po sa pagtitinda at sa live selling. Hindi naman po ako gastador. Naiipon lang ang mga kinikita ko. Hindi makapagsalita ang kanyang ama. Natulala naman ang nanay niyang nanonood sa kanila. Napatingin si Bilog sa sahig. Huwag na po kayong umutang. Baka naman mapakiusapan ng school ni ate na kahit paunang bayad muna. Gamitin niyo na lang po yan. Pero anak, napatayo ang kanyang ama. Pero kinuha na niya agad ang kanyang bag. Aalis na po ako. Papasok na.
Huwag niyo na lang pong sabihin kay ate na sa akin galing. Sige po. Hindi niya nahinintay na may sabihin pa ang mga ito. Kahit pa ulit-ulit na nasasaktan ang kanyang damdamin, hindi niya pa rin talaga matiis. Tutulong at tutulong siya kahit anong mangyari, basta mayroon siya. Hay, buhay! Bakit kasi ang bait ko? Pero kahit ang bait-bait ko, tingin nila sa akin, matigas ang ulo na hindi nakikinig. Natawa na lang siya ng mapakla. Lumipas ang mga buwan matapos ibigay ni Bilog ang lahat ng kanyang ipon. Hindi niya na yon binalikan. Hindi rin niya kailanman ipinamukha sa kanyang pamilya na minsan ay isinuko niya ang perang pinagpagura niya. Maagang maaga pa lamang ay gising na si Bilog. May sinusubukan siyang puto flan para maiba naman ang tinda niya sa school. Kapag malaki ang kita niya at wala siyang gastos, nag-aabot siya sa kanyang ama ng pera. Kahit pandagdag man lang pambayad ng bills. Total, gumagamit naman silang lahat doon. May kusa na si Bilog at hindi na kailangan pang sabihan. Medyo mahirap din kasi, lalo na at humabol pa sa pagbubuntis ang kanyang ina. Nagulat sila nang mabuntis pa ito, pero wala naman na silang magagawa kasi nandoon na. Bilog, tawag ng mama niya. Pahingi nga ng isang basong tubig. Agad siyang tumayo. Habang inaabot niya ang tubig, hindi niya maiwasang mapatingin sa tiyan ng kanyang ina. Magkakaroon na naman sila ng bagong kapatid. Ano ang niluluto mo? Tanong nito. Puto flan, mama. Baka sawa na kasi sila sa tinda ko. Try ko lang magbenta. Mag-iwan din ako rito para makatikim kayo. Ang sipag mo talaga, anak. Sambit bigla ng kanyang ina. Bahagya siyang natigilan. Minsan lang siya purihin ng kanyang ina at malaking bagay yon sa kanya. Kinagabihan, habang naghahapunan sila, nagsalita naman ang kanyang ama. Pinaghahandaan kasi talaga nito ang panganganak ng kanilang mama. Kailangan ko sigurong bumiyahe hanggang gabi, Sambit nito habang nakatingin sa asawa. Dagdagang gastos, iniisip ko rin na mag-jeep na lang siguro ako kaysa sa tricycle. Mag-a-apply ako sa mga operator. Tumango-tango lang si Bilog. Kung kulang sa pera, mag-aabot din naman siya. Wala naman yung kaso sa kanya. Siyempre, matanda na ang mama nila. Gusto ni Abigail na maging safe ang panganganak nito. Maya-maya ay si Abigail ang nagsalita. Pa, kailangan ko rin po pala ng bagong libro. Magkano? Mga nasa 1.5 po. Marami po kasi yon. Sagot ng kanyang kapatid. Kailangan ko na po agad para maaral ko. Muling bumigat ang katahimikan. Nararamdaman ni Bilog ang pagod ng kanyang ama kahit hindi ito nagsasalita. Napailing na lang siya sa pagiging insensitive ni Abigail. Alam na maraming gastusin, sumasabay pa sa pagsabi ng mga gastos nito. Pagkatapos kumain, lumabas siya ng bahay. Saan ka pupunta? Tanong ng kanyang ama. Sa boyfriend ko, pa. Ginulo nito ang kanyang buhok. Ayaw ko pa rin sa ganyan mo na yan. Umayos ka o wag kang magpapabuntis. Oo na, papa. Natatawa niyang sambit. Sa kanilang magkakapatid, siya lang ang napapayagan na mag-boyfriend. Wala na rin kasing magawa ang pamilya niya. Matigas talaga ang ulo ni Bilog kaya hinayaan na lang din siya kalaunan. Pinayagan na rin siguro kasi masipag naman at hindi pa rin siya nagpapabaya. Bilog! Tawag ni Aling Mercy nang madaanan siya. Agad namang tumayo si Bilog at iniwan muna ang boyfriend sa bangko. Hi, Aling Mercy! Napangiti ito. Heto ang bayad mo, pasensya na't nag-withdraw pa ako. Natagalan. Ayos lang po. Abot pa naman. Pangbayad po kasi ito ng bill namin sa bahay. Salamat po ulit. Nang makaalis sa harap niya, bumalik na si Bilog sa tabi ng kanyang boyfriend. Nagkatinginan sila. Ang sipag mo kapag mga racket na ganyan, no? Sambit ni George. Oo, mahirap lang kami. Sa kami mga bagay akong gustong bilhin, ayokong humihingi sa parents namin. Kaya gumagawa ako ng paraan. Kahit anong racket, kahit anong itinda ko, basta legal. Go lang ako. Hindi ako maarte. Tumawa lang si George. Ilang buwan lang ang tinagal ng relasyon nila ni George. Yung pagiging busy niya kasi, pinag-awayan pa nila. Hindi naman niya ipagpapalit ang trabaho sa landian. Para kay Bilog, mag-boyfriend lang siya para pahinga o may libreng oras.
Hindi yung makikipag-agaw sa mga importanteng bagay na ginagawa niya. Hindi pa naman niya asawa. Lumipas ang ilan pang buwan, isinilang ang bunso nilang kapatid. Habang hawak-hawak ng kanyang ama si Baby Aaron, nakita ni Bilog ang saya sa mga mata nito. Ang gwapo! Mahinang sabi ng kanyang ama. Kamukha ng nanay ninyo. Napangiti si Bilog at lumapit. Pwede ko pong buhatin? Maingat niyang kinuha si Aaron. Napakaliit nito at napakagaan. Welcome sa mundo. Sana mas magaan ang buhay na maranasan mo. Nang makapagtapos si Bilog ng senior high, hindi na niya binalak mag-college. Nag-enroll siya sa vocational course. Nang matapos, nagtrabaho naman si Bilog sa isang sikat na bake shop. Doon, cashier siya at nagla-lettering ng cake na mga order. Tumutulong pa rin si Bilog sa pamilya, pero habang abala sa trabaho, nag-aasikaso na siya ng mga papeles niya. Balak niya kasing mag-abroad. Yun talaga ang unang-una niyang goal. Ang kanyang ate Abigail naman, dumating na ang araw ng graduation. Medyo nahirapan pa nga dahil maraming bayarin. Pero kinaya naman kahit na medyo lubog pa sa utang. Ma? Mahinang tawag ni Abigail. Nakapagtapos na po ako. Mahigpit itong niyakap ng kanilang ina. Congratulations anak! Mabuti at nakatapos ka na. Tahimik na nakatayo si Bilog sa gilid. Masaya siya para sa kanyang ate. Pinaghirapan din naman kasi nito yon. Pagka-uwi nila ay naghanda ng simpleng salo-salo. May pansit, pritong manok at soft drinks. Si Bilog na ang sumagot sa cake. Masayang nagkukwentuhan ang mga kamag-anak nilang pumunta. Ano bang tinapos niyang panganay mo? Engineer ba? Natawa ang kanyang ina. Hindi, accountancy ang tinapos nitong si Abigail. Nako, siguradong yayaman na kayo. Malaki ang sweldo ng accountant. Tahimik lamang nang umiti si Bilog. Sa loob-loob niya, sana nga. Sana ganun kadali. Alam niyang medyo mahirap pa namang maghanap ng trabaho sa Pilipinas. Itong pangalawa mo? Tanong ng isa nilang pinsan. Napatingin ang kanyang ama. Eto, nagtatrabaho na. Nakakatulong na sa amin. Walang hilig sa pag-aaral kaya nag-take na lang ng vocational course. Ngayon may trabaho na doon sa bake shop. May balak mag-abroad. Napangiti na lang si Bilog. Masaya sa pakiramdam kapag kinikwento siya ng kanyang mga magulang sa iba. Makalipas ang ilang araw, nagsimula nang mag-apply si Abigail. Araw-araw itong umaalis. Araw-araw din itong umuuwing pagod. Ang sabi, may board exam ito, pero hindi na muna nag-take kasi gusto nitong pumasok sa review center. Isang gabi, nadatnan ito ni Bilog na tahimik na nakaupo sa sala. Mukhang malalim ang iniisip. Hindi man lang nito napansin ang pagdating niya. Ate, okay ka lang? Tanong ni Bilog. Napalingon si Abigail. Dumating ka na pala. Kamusta? May trabaho ka na? Napilitan ngumiti ang kanyang ate. Wala pa Naghihintay ako ng tawag ng ibang inaplayan ko. Tumango-tango na lang si Bilog. Kumain ka na ba? May dala akong manok. Kain tayo. Sobra to. Sige, kain ka lang. Wala pa akong gana. Sambit ni Abigail. Tumagal ang titig ni Bilog sa kanyang kapatid. Mukhang problemado talaga. Gayunpaman, hinayaan niya na lang muna. Magkukwento naman ito kapag gusto. Magsasalita kapag nahihirapan. Lumipas ang ilang buwan hanggang sa naging taon. Araw-araw ay halos pareho ang takbo ng buhay ni Bilog. Natatagalan siya sa proseso ng pag-abroad pero nagtiyaga siyang maghintay. Sa umaga, pumapasok siya sa mga training classes. Napilitan siyang mag-resign sa trabaho. Okay lang naman kasi may ipon siyang panggastos sa mga lakad niya sa pag-aasikaso ng mga papeles. Sa gabi naman, bumabalik siya sa live selling ni Aling Mercy. Halos wala na siyang oras para sa sarili. Ngunit hindi niya yon iniinda. Ang hindi niya matiis ay ang paulit-ulit na pagdating ng mga maniningil. Lubog pa rin kasi sila sa utang dahil sa mga nagastos kay Abigail noong nag-aaral pa ito. Sa tuwing may kumakatok sa kanilang pinto, napapahinto si Bilog. Wala pang trabaho ang kanyang ate, kaya mas naging determinado siyang makapag-abroad para masettle na ang mga utang na yon. Tutulong si Bilog para maging mapayapa naman ang buhay ng pamilya nila. Nakikita niya nang namomroblema ang mga magulang nila.
Wala siyang trabaho dahil sa mga training niya, kaya hindi rin siya gaanong makatulong. Ate, napatingin si Abigail sa kanya. May interview ka ulit? Umiling ito. Wala pang tumatawag. Tumigil na muna akong maghanap. Nakakapagod. Parang wala nang bakante. Tahimik siyang tumango. May ilang segundo ng katahimikan bago siya muling nagsalita. Bakit hindi ka muna mag-apply sa kung saan? Try mo sa fast food o kaya sa BPO, sa mall. Ate, maayos din naman ang kita ron. Biglang napatingin sa kanya si Abigail. Ano? Tipid na ngumiti si Bilog. Kahit pansamantala lang naman, wala kasi akong trabaho ngayon. Abala ako sa pag-aasikaso ng mga papeles ko papuntang Japan. Namomroblema na sina mama at papa kung paano babayaran ng mga naniningil. Mas maganda kung makapagtrabaho ka kahit maliit lang. Hindi agad nagsalita ang kanyang ate. Sa halip ay marahan itong ibinaba ang kutsara. Bilog, hindi ako nagtapos ng ganito sa pag-aaral para maging service crew. Bahagyang natigilan si Bilog sa pagmuya ng pagkain. Hindi niya inaasahan ng sagot na yon. Bakit? Ate naman, ang sinasabi ko lang, pagtiyagaan mo muna ang mga ganong trabaho. Mas okay na mayroon kaysa wala, kasi nahihirapan na ang mga magulang natin. Napailing si Abigail. Alam mo, nakakainsulto ka kahit kailan. Bakit ako magtsatsaga sa ganong trabaho? Hindi naman ako katulad mo na hindi nag-aral ng college. Ako may lisensya akong kukunin. Accountancy ang tinapos ko. Ano, nag-aaral ako para magtrabaho katulad lamang ng mga minimum wage earner? Napakunot na o si Bilog. Bakit hindi? Anong problema sa pagiging minimum wage earner, ate? Ang mahalaga naman kumikita. Kaysa tambay dito, ate. 1 taon ka nang naghahanap ng trabaho. Wala pa rin. Hindi ka ba nahihiya? Yung mga utang, sa'yo ginastos. Pero si mama at papa pa rin ang namomroblema sa pagbabayad. Pwede ba, Bilog? Huwag ka nang mangialam. Wala kang alam sa nararamdaman ko. Huwag mo akong pilitin sa trabaho, hindi naman bagay sa akin. Kasi hindi yun ang pinag-aralan ko. Naiinis na sambit ng kanyang ate. Tahimik siyang tumitig kay Abigail. Nasa labas lang ang mama nila. Imposibleng hindi sila naririnig. Pero dahil pareho na silang matanda nito, hindi na gaanong nangingialam pa. Napailing na lang siya. Nang mapatingin siya sa pintuan, nakita niyang pumasok ang kanilang ina. Ate, hindi tayo nagkakaintindihan eh. Trabaho pa rin naman yon. Lahat naman tayo may pangarap na trabahong gusto natin. Hindi ba mas mabuti nang may naiuuwi kang pera kaysa wala? Araw-araw tumataas ang utang natin. Wala akong trabaho kasi abala ako sa pag-aasikaso sa mga papeles ko. Nahihirapan na si Papa. May bunso pa tayong kapatid. Hanggang kailan tayo maghihintay? Ate, may chance ka namang tumulong kahit sa maliit na paraan lang. Pero hindi mo naman ginagawa. Biglang tumayo si Abigail. Tama na! Huwag ka nang magsalita. Hindi mo talaga naiintindihan. Hindi mo naiintindihan kasi magkaiba tayo. Sanay kang gumawa ng kahit anong trabaho. Ako hindi, dahil may propesyon akong pinaghahandaan. Napatawa si Bilog ng mapakla. Propesyon? Nasaan ka ngayon? Ate, pakibaba naman ang pride mo. Habang naghihintay ka sa lintek na propesyon mo na yan, nagugutom ang pamilya natin. Hindi ka lang dinediretso ni na mama at papa pero pabigat ka. Wala ka nang maitulong. Bilog! Saway ng kanilang ina. Ano? Pati mama niya, napagtaasan niya ng boses. Huwag niyong sabihin na ako na naman ang mali rito. Alam niyo, kulang kay ate, hindi niyo pinapamukha sa kanya na mahirap ang buhay. Lagi niyong pinapaboran. Hindi ko babawiin ang mga sinabi ko kasi totoo naman. Muli siyang tumingin sa ate niyang naluluha na naman. Ate, alam kong mahina ang loob mo, pero matanda ka na. Umayos ka naman. Alam mo, gusto kong ayain kang mag-abroad pero baka kahit doon sarado ang utak mo. Baka hindi mo pa kayanin. Ate, matanda ka na. Hindi sa lahat ng pagkakataon nakaasa tayo kina mama at papa. Nakatapos ka pa man din. Habang naghihintay ka, patuloy na nangungutang sina mama at papa. Tahimik na tumulo ang luha ni Abigail. Tama na nga sabi. Sa tingin mo ba hindi ko alam yon? Hindi mo na kailangang ipumukha pa? Hindi. Ipapamukha ko kasi parang hindi ka nagigising sa katotohanan, ate. Nakakainsulto ako. Nakakainsulto ka rin. Ayaw mo ng trabaho ng ibang tao dyan para makasurvive kasi may tinapos ka. Anong klaseng excuse yan? Ngayon, alam ko na kung bakit hindi ka natatanggap sa mga trabahong pinag-a-applyan mo.
Ang taas ng tingin mo sa sarili mo, ate. Mayabang. Bigla siyang nasampal ng kanyang ina at dinuro. Bilog! Sinabi ko nang tumigil ka. Hindi ka nakikinig. Natigilan naman nga si Bilog. Oo, masakit siyang magsalita. Pero ano bang gusto ni Abigail para magising ito sa katotohanan? At gaya ng dati, si Bilog pa rin ang masama para sa mga ito. Tinutulungan niya nang tumibay ang loob ni Abigail kasi kahit anong iyak pa nito, sadyang marahas ang mundo sa labas. Lumipas ang ilang araw, halos hindi sila nag-uusap na magkapatid. Kapag magkasabay silang kakain, tahimik lamang sila. Kapag nagkakasalubong sa sala, parang mga hangin lang sa isa't isa. Kinagabihan, habang naglalakad siya pauwi galing sa live selling, hindi niya maiwasang isipin ang nangyari. Masama ba akong kapatid? Paulit-ulit yung bumabalik sa isip niya. Nakakainsulto kasi si ate sa mga sinabi niya. Ano, siya lang bang pwedeng mang-insulto? Kasi naman, kung hindi isasaksak sa kokote niya kung gaano kahirap ang buhay namin, parang wala talaga siyang pakialam. Hindi naman niya gustong saktan si Abigail. Ang gusto niya lang ay may gawin ito habang naghihintay ng oportunidad. Pag-uwi ni Bilog, nadatnan niyang bukas pa ang ilaw sa sala. Naroon si Abigail, tahimik itong nakaupo at abala sa cellphone. Ilang araw na silang hindi nag-uusap. Hindi rin sila nagtinginan. Napahinto si Bilog sandali bago pumasok sa kanyang silid. Ate, napairap si Abigail at kinuha ang tubig nito. Gusto na niyang humingi ng pasensya, pero parang wala pa ring balak humingi ng pasensya ang kapatid niya. Kaya sa gabing yon, natulog na naman siyang masama ang loob. Gayunpaman, sa kabila ng lahat ng yon, dumating din ang pagkakataong matagal nang ipinagdarasal ni Bilog. Ma! Halos tumakbo siyang papasok ng bahay. Ma! Pa! Lumabas ang kanilang ina mula sa kusina. Bakit? Tanggap na po ako. Matutuloy na po ako sa Japan. May ticket na. Napatayo rin ang kanyang ama. Totoo ba? Napangiti si Bilog at napapatalon pa ng kaunti. Opo! Mahigpit siyang niyakap ng kanyang ama. Anak, salamat sa Diyos. Magkakaroon na rin ng bunga ang lahat ng paghihirap mo. Ngumiti si Bilog kahit naiiyak na. Makakatulong na po ako. Hindi na tayo masyadong mahihirapan. Napalingon siya sa isang sulok ng sala. Naroon si Abigail at may kaunting ngiti sa mga labi. Ngumiti rin si Bilog. Hindi pa nila napag-uusapan ang nangyaring pagtatalo. Pero ganoon naman talaga silang magkapatid. Magiging maayos na lamang bigla. Sumunod na mga araw ay naging napakaabala ni Bilog. Halos wala na siyang oras. Tuwing gigising siya, listahan agad ng mga dapat gawin ang nasa isip niya. Kapag gabi naman, inaayos niya ang mga damit na dadalhin. Paulit-ulit niyang tinitingnan ang passport at plane ticket. Hindi pa rin siya makapaniwalang mangyayari na talaga. Makakapunta na ako ng Japan, kinikilig niyang sambit. Ang sahod ko, lapad. Sana maging okay ang buhay ko ron. Pero 2 araw bago ang kanyang flight, isang matinding pangyayari ang gugulat sa buong pamilya nila. Pagsapit ng gabi, napansin ng kanyang ina na hindi pa rin lumalabas si Abigail. Hindi makapasok si Angela sa kwarto. May kailangan din siya sa loob kasi nandun ang iba niyang gamit. Abigail, katok ng kanyang ina. Anak, Abigail, ano bang ginagawa mo dyan? Bakit ayaw mong buksan ng pinto? Unti-unting kinabahan si Bilog. Wala kasing sumasagot mula sa loob. Lumapit na siya. Ate, okay ka lang ba dyan? Bakit hindi mo binubuksan ng pinto? Tahimik pa rin. Napatingin siya sa kanyang ama. Pa, buksan niyo na nga po ito. Hindi po sumasagot si ate. Baka may nangyari ng kung ano. Kumuha ang ama nila ng pangsira ng lock. Ilang sandali lamang ay nabuksan din ang pinto. At sa pagpasok nila, parang huminto ang mundo ni Bilog. Naniga siya sa kanyang kinatatayuan. Narinig lamang niya ang malakas na sigaw ng kanyang ina. Abigail! Abigail! Napaluhod ang kanyang ama. Anak! At si Bilog, hindi na makapagsalita habang tumutulo ang mga luha. Hindi siya makapaniwalang makikitang nakabitin ang ate niya. May lubid sa leeg at wala ng buhay. Hindi na niya maalala kung paano dumating ang mga kapitbahay na tumulong sa kanila. Halos hindi makausap ang kanyang ama't ina. Parang lahat sila
na trauma sa nakita kay Abigail. Ang malinaw lamang sa kanya ay ang panginginig ng buo niyang katawan at ang walang tigil na pag-iyak ng kanyang ina. Nang gabing yon ay hindi siya makatulog. Inasikaso rin kasi ang burol. Paulit-ulit niya ring naaalala ang huli nilang pag-uusap. Naalala niya ang mga pagtatalo nila, ang mga salitang nabitiwan niya. Hindi ko kasalanan yun. Hindi. Unti-unting bumuhos ang kanyang mga luha. Pasensya ka na ate. Mahal kita kahit lagi tayong nagtatalo. Hindi ko ginustong mangyari to. Bakit mo ginawa to? Puno ng mga sugat at sama ng loob ang kanyang puso. At sa ginawa ngayon ng ate niya, mas lalo lamang yung lumalim. Mas lalong bumaon sa buong pagkatao ni Bilog na parang kahit ano pa ang mangyari, hindi na kailanman maghihilom pa. Sa burol, wala siyang ibang ginawa kundi tahimik na lumuha. Hindi niya maalis ang tingin sa mukha ng kanyang ate. Parang natutulog lamang ito. Mahigpit niyang pinisil ang panyo sa kanyang kamay. Hanggang ngayon ay hindi pa rin niya matanggap ang lahat. Lumapit sa kanya si Aling Mercy. Marahan itong hinawakan ang kanyang balikat. Kumusta ka? Napatingin si Bilog dito. Hindi siya agad nakasagot. Pakiramdam niya ay wala ng salitang makapagpapaliwanag ng nararamdaman niya. Hindi ko po alam, Aling Mercy. Mahina niyang tugon. Parang wala na akong maramdaman. Niyakap na lang siya ng ginang. Lumipas ang ilang oras. Habang nakaupo siya sa isang sulok, narinig niyang tinatawag siya ng kanyang ama. Bilog, Sambit ng kanyang ama. paano ang pag-alis mo? Hindi ba pwedeng madelay muna? Umiling agad si Bilog. Tuloy pa rin daw po ang pag-alis ko. Saka yung plane ticket ko, may schedule po yun. Hindi po pwedeng baguhin. Bahagyang yumuko ang kanyang ama na halatang nalulungkot. Wala na bang paraan para ipagpaliban kahit hanggang sa mailibing lamang ang ate mo? Nahihirapan ang kalooban niya, pero mas mahihirapan sila kung hindi siya aalis. Kapag hindi po ako sumipot, mawawala ang slot ko. Gusto ko pong magstay pa rito pero mas dapat isipin ang mangyayari pagkatapos po nito. Kinagabihan, habang kaunti na lamang ang nakikiramay, lumapit ang kanyang ina. Namamaga ang mga mata nito at halatang ubus na ang luha. Bilog, ano itong sinabi ng papa mo? Talaga bang aalis ka pa rin? Napayuko siya. Opo, pasensya na po. Gusto ko pong magstay para kay ate pero kailangan ko po talagang umalis. Kapag hindi po ako umalis ngayon, baka wala na pong opportunity na magbukas pa para sa akin. Napailing ang kanyang ina at halatang dismayado. Ang bilis mo namang umalis. Parang wala kang pakialam ma. Nanlaki ang kanyang mga mata. Hindi po totoo yan. Hindi ka ba naawa? Hindi ba pwedeng pamilya muna? Wala ka bang nararamdaman? Kung talagang mahalaga sa iyong ate mo, dapat nandito ka. Sabagay, ayaw mo rito kasi guilty ka. Mabigat ang nararamdaman ng ate mo. Pero kung ano-ano pang sinabi mo, dahil sa'yo, nagpakamatay siya. Kumuyom ang mga kamao ni Bilog. Pakiramdam niya ay may kung anong matagal nang nakabilanggo sa dibdib niya ang gustong kumawala. Sinubukan niyang pigilan. Paulit-ulit siyang huminga, ngunit hindi na niya kinaya. Sa tingin niyo po ba, hindi ko sinisisi ang sarili ko? Para ako mababaliw, Mama. Hindi ko matanggap na ginawa to ni Ate Abigail. Kasi bakit? Bakit? Lumingon sa kanila ang ilan sa mga kamag-anak. Tingin niyo po ba hindi ako nasasaktan? Hindi na niya napigilan ang pagpatak ng luha. Mahal ko si ate. Palagi ko po siyang mahal kahit ang hirap intindihin ng ugali niya. Kahit lagi kaming nagtatalo. Kahit magkaiba kami ng pananaw. Pero bakit parang ako na lang ang mali? Bakit ako ang sinisisi niyo? Kayo rin naman na. Pinipressure niyo rin siyang maghanap ng trabaho. Ako lang ang nagsabi sa kanya noon pero kayo rin naman ang nagparamdam. May pagkukulang kayo tapos kasalanan ko? Kung hindi mahirap ang buhay natin, hindi naman kami mapipressure. Hindi na nakasagot ang kanyang ina. Pero bakas pa rin ang hinanakit sa mga mata nito. Bilog! Mahinang tawag ng kanyang ama. Tama na. Pero nagpatuloy pa rin si Bilog. Alam niyo po ba kung ilang beses kong isinantabi ang sarili ko? Simula bata pa ako, wala akong hiningi. Wala akong ipinilit sa inyo kasi naiintindihan ko na hindi ako paborito. Naiintindihan ko na ako ang pinakahuli ninyong priority.
Tinanggap ko ang mga lumang damit ni ate. Tinanggap ko ang mga lumang bag. Tinanggap ko kahit ako na lang ang huling mabilhan ng gamit. Dahil doon, naging matatag at madiskarte ako. Gusto ko na ako lang ang magbibigay sa sarili ko. Nagtrabaho ako habang nag-aaral. Nag-iipon ako. Ibinigay ko pang ang lahat ng ipon ko. May narinig ba kayo? Hindi niya namalayan. Nanginginig na ang buo niyang katawan. Hindi ko po yun sinusumbat. At hindi ko isinusumbat ngayon. Pero sana kahit minsan lang, mapansin niyo rin naman po ako. Nanginginig ang labi ng kanyang ina. Bilog! Umiling siya at pinunasan ng mga luha. Palagi kong nararamdaman na kailangan kong patunayan ng sarili ko, na kailangan kong magsumikap ng doble, na kailangan kong maging matatag dahil pakiramdam ko walang sasalo sa akin. Samantalang ang mga kapatid ko, palagi niyong pinaparamdam sa kanila na nandyan kayo kahit mabigo sila. Ako? Kapag nabigo ako, hindi niyo naman ako sasaluhin, 'di ba? Lumapit ang kanyang ama. Marahan itong hinawakan ang kanyang balikat. Anak, tama na. Pagod lang kayo ng mama mo. Magpahinga kayong dalawa. Ako nang bahala rito. Kinabukasan, sa gitna ng burol, dumating ang oras na kailangan niyang umalis papunta sa airport. Bitbit niyang isang maleta at isang pusong halos hindi na niya kayang buhatin. Bago siya sumakay sa sasakyan, lumingon siya sa kanilang bahay. Nalulungkot siya na yon ang huling makikita niya bago umalis. Nakakalungkot na burol pa ng ate niya. Habang buhay niyang dadalhin sa kanyang puso si Abigail. Wala siya hanggang huling hantungan nito pero hinding-hindi niya ito makakalimutan. Madilim pa lang ang langit nang lumapag ang eroplano sa Japan. Pakiramdam niya ay napakalayo na niya sa Pilipinas. Para siyang lasing na may hangover sa sobrang lungkot at pagluluksa. Pagkatapos ng immigration ay sinalubong sila ng coordinator ng kanilang company. Bahagyang yumuko ang lalaki, kaya yumuko rin sila ng mga kasama niya. Habang nasa loob sila ng service van, may katabi siyang Pilipina. Ngumiti ito sa kanya. First time mo? Bread factory ka rin ba? Opo, napangiti ang babae. Ako nga pala si Mika. Agatha po, pero pwede niyo po akong tawaging Bilog? Bahagyang gumaan ang pakiramdam niya. Kahit papaano ay mababait ang mga kasama niya. Pagdating sa dorm ay agad silang binigyan ng orientation. Ipinaliwanag ang mga patakaran, oras ng trabaho, pagdilinis, paghihiwalay ng basura at mga bawal gawin. Halos mapuno ang maliit niyang notebook sa kakasulat. Kinabukasan ay unang araw niya sa bread factory. Pagpasok pa lamang ay bumungad na agad ang amoy ng bagong lutong tinapay. Nakasuot siya ng uniform, hairnet, face mask at mga guwantes. Isa-isang ipinakita ng supervisor ang mga gagawin. Sa unang linggo ay halos gabi-gabi siyang umiiyak. Hindi dahil gusto niyang umuwi, kundi dahil naiisip niya pa rin ang pagkamatay ni Abigail. Hindi pa rin siya kumukontak sa pamilya niya sa Pilipinas. Pakiramdam niya kasi parang wala naman talaga siya sa mga ito, ni hindi man lang nagpaalam sa kanya nang umalis siya. Pagkatapos ng trabaho, halos hindi na niya maramdaman ang kanyang mga paa. Pagdating sa dorm ay diretso siyang uupo sa kama. Minsan ay hindi na niya kayang magluto. Cup noodles na lamang ang kinakain niya. Isang gabi ay kumatok si Mika. Bilog, nagluto ako. Share tayo? Napangiti siya ng kaunti. Salamat po, Ate Mika. Napansin ko hindi ka na halos kumakain. Saka palaging namumugto ang mga mata mo. Umiiyak ka ba? Homesick? Marahan siyang umiling. Pagod lang po. Napabuntong hininga si Mika. Huwag mong pabayaan ang sarili mo. Laban lang, ha? Lumipas ang mga buwan, unti-unti siyang nasanay sa trabaho. Mas bumilis na ang mga kamay niya. Hindi na siya nalilito sa process. Si Mika ay nalaman na ang kwento ng buhay niya. Naging nanay-nanayan niya ito sa Japan kahit papaano ay hindi gaanong malungkot. Hoy, Bilog, magbihis ka. Mamasyal tayo. Day off natin. Huwag kang humiga lang dyan. Sambit ni Ate Mika. Walang nagawa si Bilog kundi mag-asikaso at sumama. Habang namamasyal, kahit paano ay gumaan ang kanyang kalooban. Makalipas ang 1 taon ay nakapag-ipon na si Bilog. Nakabili siya ng mas maayos na laptop, nakapag-ipon ng emergency fund.
Habang tinitingnan niya ang maliit niyang notebook ng mga financial goals, hindi niya napigilang mapangiti. Pero nawala yon kasi parang nagtatrabaho siya sa wala. Simula noong magtrabaho siya sa Japan, hindi siya nagpadala ng pera sa pamilya niya sa Pilipinas. Wala rin namang kumukontak sa kanya. Ayaw niyang manguna. Baka mamaya, hindi naman pala siya kailangan ng mga ito. Hanggang isang gabi, nagulat siya sa message ng kanyang kapatid na si Angela. Ate Bilog, huwag ka sanang magalit. Alam kong matagal na tayong hindi nag-uusap. Ayaw ni mama at papa na istorbohin ka dyan sa Japan kasi nahihiya sila sa'yo. Kaso, wala na kasi akong ibang malapitan. May mga natitira pa tayong utang at malapit na rin ang enrollment ko. Ayokong huminto sa pag-aaral. Kung kaya mo lang, baka pwede mo akong matulungan. Si Aaron, ate, sana matulungan mo rin, ate. Napahigpit ang hawak niya sa cellphone. Matagal siyang nakatitig sa mensaheng yon. Naghihintay lang naman ako na kayo ang unang mag-contact sa akin. Kinagabihan ay tinawagan niya si Angela. Pagkasagot pa lamang ng tawag ay agad niyang narinig ang nanginginig na boses nito. Ate, bahagya siyang napayuko. Kumusta ka? Napaiyak si Angela. Ate, miss ka na namin. Nahihiya lang sa'yo si na mama at papa. Pero alam ko, namimiss ka na rin nila. Ayaw lang nilang aminin. Pasensya ka na ha. Ate, hindi mo kasalanan ang nangyari kay Ate Abigail. Nangilid agad ang mga luha niya. Huwag ka munang humingi ng tawad. Hindi ka dapat mahiya na lumapit sa akin. Ang tagal niyo akong tiniis ha. 1 taon din. Narinig niya ang mahinang paghikbi ng kapatid. Okay ka lang ba dyan, ate? Napatingin siya sa bintana. Okay naman. Masaya naman ako rito. Maganda sa Japan. Mababait ang mga tao. Medyo magaling na rin ako sa lengguwahe nila. Tinanong niya rito ang utang. May ipon naman siya. Sapat na naman siguro yon para mabayaran ang mga utang na naiwan. Next month, magpapadala ako. Mag-aral kayo ha? Sambit ni Bilog. Sumagot agad si Angela. Oh ate, kahit kaunti lang, okay lang. May scholarship naman ako. Saka si tatay namamasada pa rin naman. Huwag mong ibigay lahat sa amin. Magtira ka para sa sarili mo. Salamat ate. Bahagya siyang napangiti at tumango na lamang. Simula nang magkaroon ulit siya ng ugnayan sa kanyang mga kapatid, na-motivate siya lalo na magtrabaho. Masayang pakiramdam niya kapag natutulungan ang mga ito. Lumipas ang mga taon sa Japan. Nagbago ang maraming bagay sa buhay ni Bilog. May bakasyon siya pero inisip niya na kung uuwi siya o magpapabayad na lang sa company. Hindi niya pa nakakausap ang kanyang mga magulang. Pero gusto na rin kasing makita ni Bilog ang kanyang mga kapatid. Gusto niya rin sanang makadalaw sa puntod ni Abigail. Paglapag ng eroplano sa Pilipinas, malalim siyang huminga. Sa halip na umuwi sa kanila, sa apartment siya ni Mika tumuloy. Wala naman tao kaya pwede niyang upahan ng ilang buwan. Ate, nasa Pilipinas ka na? Nasaan ka ngayon? Tanong sa kanya ni Angela. Nasa apartment ng kaibigan ko sa Japan. Ayokong dumiretso ng uwi dyan. Hindi ko naman din kasi alam kung anong mangyayari. Pero yung mga package na pinadala ko sa bahay ang punta, paki-receive na lang. Napabuntong hininga si Abigail. Pero ate, umuwi ka pa rin. Alam mo, nagsisisi na sina mama at papa. Hindi sila perpekto pero ayaw nilang mawalan pa ng isang anak. Kaya sana mag-usap-usap na kayo. Miss na miss ka na namin. Sa sumunod na araw, pumunta siya sa sementeryo. Marahan siyang naglakad sa makipot na daan. Huminto siya sa harap ng puntod ni Abigail. Napabuntong hininga siya at inilapag ang mga bulaklak na dala. Ate, ilang taon din akong hindi umuwi. Pasensya ka na kung wala ako sa huling hantungan mo. Marami siyang gustong ikwento. Marami siyang gustong itanong, ngunit alam niyang wala nang sasagot. Pasensya ka na. Pasensya na sa mga salitang nasabi ko noon. Hindi ko intensyon na saktan ka. Hindi ko rin alam kung gaano kabigat ang dinadala mo. Napapikit si Bilog at may mga luhang kusang pumatak. Hanggang ngayon naalala ko pa rin ang mga huli nating pag-uusap. Minsan naiisip ko pa rin kung dapat ba mas naging mahinahon ako. Nakinig na lang ako. Pero alam kong hindi ko na mababago ang nakaraan. Wala ka na. Pero mas inaalala ko na lang ang huling ngiti mo sa akin. Habang nakayuko siya, may narinig siyang mga yabag. Nang marinig niya ang pamilyar na tinig ng kanyang mama, dahan-dahan siyang napalingon.
Bilog, nasa harap niya ngayon ang kanyang mga magulang. Ilang taon niya nang hindi nakita pero parang ang bilis na tumanda ng mga ito. Mas maputi na ang mga buhok. Ang unang lumapit ay ang kanyang ama. Hindi namin alam na pupunta ka ngayon. Napayuko si Bilog. Hindi ko rin po alam na darating kayo. Tumango ang kanyang ama. Parang hindi alam ang gagawin pero sabik na may yakap siya. Palagi kaming pumupunta rito, anak. Pasensya ka na sa amin ng mama mo. Pasensya na kung marami kaming pagkukulang bilang mga magulang ninyong magkakapatid. Napapikit siya nang tumulo ang kanyang mga luha. Pero nang maramdaman niya ang yakap ng ama, doon na siya tuluyang napahikbi. Papa, Diyos ko, anak. Miss na miss ka na namin. Akala namin kapag napalaki namin kayo, maayos na. Okay na. Hindi ka namin gaanong pinagtuunan ng pansin. Kasi ang tingin namin sa'yo, mas matatag ka at kaya mo lahat kumpara sa mga kapatid mong may hina ang loob. Pasensya na, anak. nang pakawalan siya ng kanyang ama, ang mama naman niya ang lumapit. Bilog, Mama, kumusta? Sa pagkakataong yon, napahikbi na rin ang kanyang ina. Miss na miss ka na namin ng papa mo. Sorry na palagi ka naming nababaliwala. Akala ko kapag pinalaki ko kayo sa iba-ibang paraan ay magiging okay ang lahat. Hindi namin naisip na matatag ka kasi ganun ka namin pinalaki. Pasensya na. Sorry kung nabigo ako bilang nanay ninyo. Sorry din po, Mama. Sorry din. Umiiyak na sambit ni Bilog. Mahigpit niya itong niyakap. Ang puso ni Bilog na puno man ng sama ng loob, madali pa ring magpatawad. Madali pa ring magmahal. At kahit na may nawala, may nabasag sa pamilyang yon, para kay Bilog, ang mga ito pa rin ang uuwian niya at pahahalagahan habang buhay. Ang kwentong ito ay nagpapaalala sa atin na ang tunay na pagmamahal ay hindi nasusukat sa kung sino ang paborito, kundi sa kung paano natin pinaparamdam na mahalaga ang bawat isa. Ang sugat na dulot ng pagtatangi ay maaaring manatili habang buhay. Ngunit ang pagpapatawad ay may kapangyarihang magpalaya sa pusong matagal nang nasasaktan. At sana mabigay ng isang magulang sa kanyang anak ang pinakamagandang pamana. Hindi lang kayamanan o tagumpay, kundi isang tahanang walang naiiwan, walang nakakalimutan, at walang anak na magtatanong kung bakit hindi siya sapat. Muli, ako sa Skylar at sana ay may bago na naman kayong natutunan sa kwento natin ngayon.